Ayan na, dinisturbo na si Sarah. Okay? Diba? Princess, you're raising your hand. Nakakatakot yung expression. Di ba? Ganun. Princess. Di ba? Nakakatakot yung parang may parang yung sa mga movies, yung mga, di ba, yung mga serial killer, yung mga may sakit sa utak, ay talagang ganun tumingin, princess. Di ba? Princess talaga. Bakit siya princess? Kasi nga, princess daw siya ng mga DD shits. Okay? Tandaan niyo tong vlogger na ito, mga kalays. Okay, so dinisturb niya si Sarah, napatigil si Sarah. Sa lahat ng mga nag-raise hand, talagang yun ang napansin ni Sarah. Okay? Yan, mga kalays. Maui. Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako'y natatakot kumain. Isa pala siya sa Senado. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang, po kasi sila naman ako eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap what you sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Boom! Bingo! Ayan, mga kaloys, di ba? Naalala nyo? Narinig nyo yung sinabi niya na yung tanong ng isang vlogger na puno ng kabudulan, di ba, na ako rin ay biktima ng kanilang fake news, di ba? Sinabi niya, di umano, okay, yun talagang style nila, totoo kaya yung nauubusin kayo? See? Di ba? Kumagat si Sarah doon sa tanong niya o doon sa chismis na pinapakalat nitong vlogger na ito. Siya talaga ang nagpahamak eh. Kasi kung hindi siya nagtanong about it, kung hindi siya nag-mention ng kanyang kabudulan or fake news na uubusin ang pamilyang Duterte, di ba kasi parang pinipaint na niya na itong Marcos administration ay manggugurgo. Kinagat ni Sarah, ganun ba siya? Di ba? Na source ng vlogger, source niya vlogger, tapos magsalita siya ng ganyan. Di ba, nauubusin niya papatayin niya si Liza, si Martin at saka si Bongbong Marcos dahil lang dun sa tanong ng isang vlogger or yung pakana ng isang vlogger. So ngayon napahamak tuloy. 'Di ba? Pati yung nagtanong, nagkaroon ng subpoena tuloy ng NBI. 'Di ba? Kasi tatanungin siya, sino vlogger, sinong nagbigay sa ng information or saan yung information na Operation Romanog ba yun? Yung sinabi niya, mga kaloys, na ubusin niya ang pamilyang Duterte. See? Deserve mo masapina. Ikaw nga budol na vlogger.
'di ba? Alam kong bread and butter mo yung yung pagiging YouTuber, pero wag naman sanang magpakalat ng kasinungalingan. At sabi ko nga sa inyong mga kaloys, kung ikaw pa isang vlogger, nagpakalat ka ng kasinungalingan at kumita ka doon dahil sa kasinungalingan mo, may kasama yang karma. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. And just a note, our Facebook page has been censored by the yellow fact checkers. That's why you can't see most of our posts on your news feeds. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.